sa pag-alay ng buhay ni Dr. Jose Rizal para sa kalayaan ng kanyang bansang sinilangan, tila kung tatuin siya ay isang Diyos. Bagamat pumanaw na ang kanyang mga akda at pinagdaanan, ay buhay na buhay pa rin sa isipan ng bawat Pilipino. Kahit wala tayong alam sa ano man sa buhay ni Rizal, ay mahalaga pa rin yung mga akda niya. Ngunit may isang kwento na pilit diludungisan ang kanyang iniwang marka sa kasaysayan. Di umano'y binawi ni Rizal ang lahat ng kanyang mga sinabi laban sa Kastila, na ngayon ay kumikwestiyon sa kanyang pagiging isang bayani. PR gimmick ng mga Kastila. Ginawa lang nila yon para ma-preserve yung image nila, hindi lang sa Pilipino, kundi sa Espanya rin. Ha? Pwede kong sasabihin na bayani siya pa rin, pero hindi siya national hero. Hindi naman sinabi na tinilikuran niya yung nationalistic ideas. Ang mahalaga naman yung nationalism eh. Magandang gabi, ako naman Arnold Clavio. Ang mga tanong ng kahapon, sisiya sa atin ngayon dito sa Case Unclosed. Sa pagbutok ng Bukang Liwayway noong ika-30 ng Disyembre 1896, tinahak ni Dr. Jose Rizal ang kanyang huling destinasyon patungong Bagong Bayan. Para sa ilang mga historian, naging kritikal ang gabi bago bitayin si Rizal. Di umano'y binawi ng ating pambansang bayani ang kanyang mga sinabi at isinulat laban sa simbahang Katoliko. Ginawa raw niya ang deklarasyong ito para maayos ang anumang iskandalong ibinungan nito at para mapatawad siya ng Diyos. Alas 6 ng umaga noong December 29, 1896, binasa ni Captain Rafael Dominguez ang Notice of Execution laban kay Dr. Jose Rizal. Kamatayan ang naging hatol sa ating pambansang bayani dahil sa mga kasong rebelyon, sedisyon at iligal na asosasyon. Isang oras matapos marinig ang nakatakdang pagbitay sa kanya, inilipat si Rizal sa prison chapel. Hiniling daw niyang gabayan siya ng kanyang mga dating guro sa Ateneo sa kanyang mga huling sandali. Sa salaysay ni Father Vicente Balaguer sa Murcia, Spain noong August 8, 1917 na nailimbag sa ilang history books, kinuwento niyang pagsabi ng alas 10 ng umaga, dumating siya sa prison chapel kasama si Father Jose Villaclara. Sa ayaw at gusto mo, mapupunta ka sa impyerno. Dahil sa labas na simbahan, wala kang kaligtasan doon. Pero Padre, kung sasangayon ako sa lahat ng sasabihin niyo sa akin at pipirma ako sa lahat ng iayain niyo sa akin, hindi ako magiging totoo sa akin sarili. Tama ka. At ayaw namin mangyari yun. Mabuti pa magpahinga ka muna. Pag-isipan mo ang pinag-usapan natin. Ang puso ng tao ay nasa kamay ng Diyos. Takot na galit na galit na yung simbahan sa kanya. I can assume na mayroong mga verbal and physical threats o ginawa sa kanya para siya gumawa, no? Kumbaga sa under to duress, no? Para bumaliktad siya at para magamit yon against the revolution. Para naman kay Professor Restituto Ramos,
nagtuturo ng Rizal subject sa College of the Holy Spirit, nag-iwan ng marka sa puso ni Rizal ang mga payo ni Father Balaguer, pero hindi raw ito naging madali sa umpisa. On the morning of December 29, up to the early afternoon, he was still adamant. He still did not want to retract from Masonry. At this point that Archbishop Nosaleda ordered the religious communities to pray for the conversion of them. Yes or no? At that point, no, doon nagsabi si Rizal na I'll pray for the gift of faith, Father. Alas 12 ng tanghali, sinulat ni Rizal ang kanyang kahuli-hulihang tula, ang Mi Ultimo Adios o ang Huling Paalam. Isinalin ito sa Filipino ng ama ng Katipunan na si Andres Bonifacio. Pinipintuho kong bayan ay paalam, lupang iniirog ng sikat ng araw. Mutiang mahalaga sa dagat silangan, kalwalhatiang sa ami pumanaw. Ako'y patutungo sa walang busabos, walang umiinis at berdugong hayop. Pananalig dooy di nakasasalot, si Bathala lamang dooy haring lubos. Matapos ito, dumating ang ina ni Dr. Jose Rizal na si Doña Teodora Alonzo. Me declara in esta religión en que nací y me eduque quinyo vivir y Pagpatak ng alas 10 ng gabi, binasa umano ni Father Balaguer ang inihandang formula ng retraction ni Archbishop Bernardino Nosaleda. Early evening, saka bumalik si Father Balaguer. Yun. Sinabi ni Rizal, willing na siya mag-retract. Yung pala, may nakahanda ng formula approved by Archbishop Nosaleda for Rizal to copy and sign. Pinag-aralan ni Rizal yun, pero sabi niya, ayoko nito, Father. The style is different from mine. Isang mas maikling formula raw ang muling binasa ni Father Balaguer. Mula raw ito kay Father P.O.P., superior ng Jesuit Mission sa Pilipinas. Mas nagustuhan daw ito ni Rizal, pero hiniling pa rin niyang baguhin ang ilang bahagi nito. Sige, sabi ni Father Balaguer, sige, gumawa ka ng iyo. So, alam mo na naman yan, no? Yung nga, yung ginawa daw ni Rizal, yung alleged retraction na nilabas, yan, no? Which handwriting expert said, it's in his own handwriting, talaga. Sangayon si Professor Danilo Aragon na isinulat ni Rizal ang nilalaman ng retraction dahil desperado na umano itong ikasal sa kasintahang si Josephine Bracken. Ang gusto ni Rizal, ang deal nila doon sa Praile noon ay kaliwaan tayo. You produce a marriage certificate, I will produce the retraction, palitan tayo kaliwaan. Tingin ko talaga, sinadya ni Rizal na hindi pirmahan yun. Just in case na hindi nga sila tutupad sa usapan, hindi rin nila magamit. Pero ayon sa salaysay ni Father Balaguer, pinirmahan daw ito ni Rizal at ng dalawang saksing sina Juan del Fresno na siyang chief ng mga gwardyang nagbantay kay Rizal at ni Eloy Moure na adjutant ng plaza. Bagay na hindi pinaniniwalaan ng isa sa mga apo ni Dr. Jose Rizal na si Barbara Gonzales. Bakit siya magre-retract? Kapraso na lang panahon, papatayin na siya. Para ano? Kung gagawin niya yon, deal. O sige, pipirmahan ko yan at gagawin ko yan. Huwag ninyo akong papatay bukas. Diba? Yun ang deal. Kung pumayag sila, pipirmahan ni Rizal at sa kinabukasan, palalayain siya. O pinapatay nila. Alas 6 daw ng umaga noong December 30, 1896, dumating ang isa sa mga kapatid ni Dr. Jose Rizal. Kasama raw nito ang kasintahan ni Rizal na si Josephine Bracken.
Josephine, tinatanggap mo si Jose bilang kabiyak ng iyong dibdib? Opo. Ayon kay Father Balaguer, siya mismo ang nagkasal sa dalawa bago harapin ni Rizal ang kanyang kamatayan. Nag-iwan siya ng libro para kay Josephine. Ang sinulat niya, "To my wife, Josephine." I think yon ang ibig niya sabihin kasi ginawa naman niyang asawa si Josephine. Nagsama sila. Wala lang bendisyon ng pare. Kasi nag-apply naman si Rizal for ng marriage license sa Dapitan. Nung gusto niyang pakasalan si Josephine. Tinanggihan nila. Bakit kung kailan siya mamamatay, tsaka siya magpapakasal? There was no marriage. Binlockmail lang nga, hindi pa tumupad sa usapan. Gumawa na nga si Rizal ng ng retraction. Hindi pa tupad sa usapan. Kung sa ransom money, binigay na. Hindi pa rin binigay yung nakidnap na tao. Abate! Prepara! Fuego! Sa pagpanaw ni Dr. Jose Rizal, tila kasama niyang nalibing sa hukay ang katanungan kung nagbalik nga ba siya sa simbahan at kung may implikasyon nga ba ito sa kanyang pagiging makabayan. Bata pa lang daw si Dr. Jose Rizal, hinubog na siya ng kanyang inang si Doña Teodora Alonso sa Katolisismo. Sa katunayan, sa murang edad ng 5 ay marunong na raw siyang magbasa ng Spanish Family Bible na Historia Sagrada. Pati yung upbringing ng mga bata nung panahon yun, talagang namamalo pag hindi ka natutong magdasal ng maayos. So, nasa Kalamba pa siya, napaka-devote. Matindi raw ang devotion niya. Kaya minsan, ang tawag sa kanya noon, si Hermano Jose. Mas nalinang pa raw ang pagiging Katoliko ni Rizal na mag-aral ito sa Ateneo Municipal de Manila noong 1872. Dito siya hinubog ng mga paring Jesuita para maging mahusay na estudyante. Matapos ang pag-aaral sa Ateneo noong 1877, pumasok si Rizal sa Universidad ng Santo Tomas na nasa ilalim ng mga paring Dominikano. Umalis si Rizal pupunta ng Spain nung May 1882. Bago siya sumakay sa barko, nagsimba pa nga siya sa Santo Domingo Church ng mga Dominicans. Then, nasa Intramuros pa. No? Kaya, halata kami kanyang religiosity. Nagsimula raw magbago ang pananaw ni Rizal tungkol sa relihiyon na mag-aral siya sa Universidad Central de Madrid noong 1882. Dito raw siya namulat sa Age of Enlightenment. Kasi nasakop ng France ang Spain noong panahon ni Napoleon. Nilagay pa nga ni Napoleon yung sarili niyang kapatid na hari, si Joseph Bonaparte. After he was overthrown, a series of liberal governments took over in Spain. Mga liberal na dominated ng mga anti-clericals and Masons. They tried to secularize special education. Kaya by the time Rizal entered the Central University in 1882, matindi yung epekto ng proseso, yung secularization. Yan. Kaya ito naman si Rizal, batang-bata pa, was only 21. No? Parang hindi rin siya naihanda ng kanyang Catholic background and Catholic education. Bagamat hindi naman daw nawala ang paniniwala ni Rizal sa Diyos, tila nag-iba na raw ang kanyang pananaw sa simbahan. Hindi naman siya naging atheist. No? He became a deist. Yun. Ang deist or deism, yes, you accept belief in God and spiritual things. But you only accept that God creates. Pero pagkatapos niyang lumikha, hindi na siya makikialam sa tao. Bahala ng tao. Ang impluwensyang ito ay mababakas daw sa kanyang dalawang nobelang Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Halimbawa, si Piloso Potasio nagtatalumpati hinggil sa doktrina ng purgatorio at saka yung kalakaran ng pagbibigay ng mga indulhensya, pagbebenta ng mga indulhensya ng simbahan. So may mahabang section talaga dyan. Isang chapter, papaliwanag si Piloso Potasio kung bakit hindi makatwiran ito at nagiging ugat ng pang-aapi at pang-aabuso sa mga nananampalataya. So in other words, sinasabi niya, ito yung ugat ng corruption sa Catholic Church. Hindi raw naglaon, naging miyembro rin daw si Dr. Jose Rizal ng mga Masonic Organization, isang sikretong grupo sa Europa
na may kaisipang laban sa simbahan. Sa Espanya, yan ay isang forma ng organisasyon ng mga individual na nagtataguyod sa Enlightenment at lumalaban sa simbahang Katoliko in particular. Kaya marami sa mga propagandista, no, na nagpunta doon ay naging members ng mga Masonic lodges. Ang kanyang pagiging mason at ang mga sinulat niya laban sa simbahan ang sinasabing tinalikuran ni Rizal nang umani pinirmahan niya ang retraction document noong gabi bago niya hinarap ang kamatayan. Sa kanyang aklat na Jose Rizal, His Martyrdom, inisa-isa ni Jose Maria Hernandez sa mga bahagi ng huling oras ni Dr. Jose Rizal na magpapatunay umano sa kanyang retraction. Kung hindi raw nag-retract ang ating pambansang bayani at nanatiling isang mason hanggang sa huli, bakit siya hinatid ng 2 pari papuntang Bagong Bayan noong araw ng pagbitay sa kanya? Ang paghalik din daw ni Rizal sa krus bago siya barilin ay karaniwang ginagawa ng mga Katoliko bago sila mamatay. Yung the possibility of death may have precipitated. Siyempre, wala na siya magagawa doon sa death sentence. Kaya nga ilang oras na tatamaan na siya ng mga bala, wala nang bawian yun. Si Rizal may direct line sa Diyos. Nagdadasal siya sa Diyos, naniniwala siya sa Diyos. Huwag na nilang takutin, hindi siya natakot doon. At saka kung sinabi niya, gano'n, natatakot ako, huwag na ninyo akong papatay, ayoko pumunta sa impyerno. Tinigil ba, titigilan ba nila yung execution? Hindi. Babarilin pa rin nila. Dito sa loob ng Paco Cemetery, sinasabing inilibing si Dr. Jose Rizal matapos siyang barilin sa Bagong Bayan. Ang tanong ng ilang kritiko, kung talagang binawi nga ni Rizal ang mga isinulat niya laban sa simbahan, bakit isinikreto ang pagdala ng bangkay niya rito? At bakit walang idinaos na misa para sa kanyang bangkay? Fuego! Sa mismong araw ng pagkamatay ni Dr. Jose Rizal, lumabas umano ang kopya ng kanyang retraction sa mga pahayagang La Voz Española at Diario de Manila. Tingin ko doon, PR gimmick ng mga Kastila. Sa tingin ko, ang nangyari doon, the execution si Rizal, pinabaril nila. Hindi nila nakita na ang effect nun sa mga tao, grabe. Pagkapatay nila kay Rizal, na-realize nila na Diyos ko, magre-rebelde yata itong buong Pilipinas. Kailangan meron tayong gawin. Ginawa lang nila yon para ma-preserve yung image nila, hindi lang sa Filipino, kundi sa Espanya rin. Ha? I don't think so. Kung pinablish man niya, it's more of either merely informative or at most, no? The church was citing an example for pastoral reasons. Bumangon din ang katanungan kung nasaan nga ba ang orihinal na dokumento ng retraction at kung bakit hindi binigyan ng kopya ang mismong pamilya ni Dr. Jose Rizal. Sa kanyang notarized statement sa Murcia, Spain, noong August 8, 1917, isiniwala ni Father Balaguer na bago ilabas si Rizal sa Fort Santiago noong December 30, 1896, dinala umano niya ang kopya ng retraction nito sa Ateneo at ibinigay kay Father Pio P. Noong araw na yon, dinala raw ni Father Pio P ang kopya kay Archbishop Nozaleda hanggang sa maipatago ang kopya sa kanyang sekretaryang si Reverend Tomas Gonzales Feiju. Alam mo, I doubt that. I think the original retraction that they created was a fake anyway. They just tried to duplicate his signature and all that. Ayon sa aklat ni Antonio M. Molina, tila naglahong parang bula ang sinasabing orihinal na dokumento. Makalipas ang 39 na taon, nadiskubre raw ng archivist na si Father Manuel Garcia ang umano'y orihinal na dokumento ng retraction noong May 18, 1935. Pero nang ikumpara ang bersyong natagpuan ni Father Garcia,
May ilang pagkakaiba raw ito sa bersyon ni Father Balaguer. Ilan lang sa mga ito ay ang salitang mi kwalidad na nasa orihinal na kopya, samantalang mi kalidad ang nasa kopya ng mga Heswita. Ang salitang Katolika, matapos ang unang iglesia, ay wala rin sa kopya ni Father Balaguer. May misma rin daw sa ikatlong iglesia sa kopya ni Father Balaguer, samantalang wala ang salitang ito sa orihinal. And there were so many versions that came out, you don't know which one is, if there is any, na totoo o fake yung ginawa nila. The Catholic Church then wanted to save face kasi masisira ang misyon nila sa Pilipinas eh. Sa kabila ng mga kaliwat kanang kontrobersya, hindi nagbago ang posisyon ng simbahan sa isyong ito. Ang simbahan kasi, lalong-lalo na kami ng panahon na ito, we have no doubt whatsoever. No? Wala kaming kaduda-duda na bago namatay si Dr. Jose Rizal, siya ay kumalag, no? O yung tinatawag nating nag-retract siya sa kanyang pagiging Freemason. Magkakasalungat man ang paniniwala ng simbahan at ilang kritiko kung peke nga ba o totoo ang retraction ni Dr. Jose Rizal. Isang tanong daw ang mas mahalagang masagot. May implikasyon nga ba ito sa kanyang pagiging pambansang bayani? Sa susunod na buwan, ika-113 taong anibersaryo na ng pagkamatay ni Dr. Jose Rizal. Pero hanggang ngayon, buhay pa rin ang debate tungkol sa umano'y retraction ni Rizal. Sa tingin ko, mali pa rin yung ginawa niya dahil sinacrifice niya yung possible big negative effect nun sa revolution. So, bawas yun sa kanyang pagiging Class A hero siya, naging Class B. Parang, pwede kong sasabihin na bayani siya pa rin. Pero hindi siya national hero. Hindi raw ito sapat para questionin ang kanyang pagiging pambansang bayani. Hindi naman sinabi na tinilikuran niya yung nationalistic ideas. Ang mahalaga naman yung nationalism. Ay, may sarili ng buhay yung mga akta niya, mga sinulat niya. No? Ganyan naman ang lahat ng mga akda. No? May buhay ito, hiwalay sa intensyon, buhay at ginagawa nung sumulat. Imbis na batikusin ang umano'y pagbabalik ni Rizal sa simbahan, isang mahalagang aral daw ang dapat iwan nito sa mga Pilipino. Ang mahalaga rito ay ano ba yung talagang mabigat para sa iyo? At maaring pagdating ng kamatayan, nakatutulong ito para talagang matimbang natin kung alin yung talagang ating panghahawakan. At sa halimbawa nga ni Dr. Jose Rizal, makikita natin na para sa kanya ay naging higit na matimbang yung kanyang pagiging Katoliko. Sa kabilang banda, naninindigan ang apo ni Dr. Jose Rizal na si Barbara Gonzales na malayo sa katotohanan ng sinasabing pagbawi ni Rizal sa kanyang mga isinulat laban sa simbahan. I think Rizal was a great man. Talagang dalubhasang Filipino. He stood up for being Filipino dito sa Filipinas at sa Europa. You know? And he made a name for Filipinos there. So, I think he deserves to be the national hero. Magkakaiba ba ng opinyon tungkol sa umano'y retraction ni Rizal? Fuego! Mas mabuti raw na alalahanin siya bilang isang dakilang bayaning nagmulat sa kamalayan ng mga Pilipino. Isang bayaning nagmahal sa bayan hanggang sa kamatayan. Hanggang sa susunod na Huwebes, ako naman Arnold Glavio. Ang mga tanong ng kahapon, sisiyasatin ngayon sa Case Unclosed.